Ako nga po pala si Stephen Manlangit at ito ang aking talumpati, ang wika ng ligawang Pinoy. Ang layunin nito ay para maunawaan ng maigi kung paano gumamit ang isang Pilipino ng wikang Filipino sa pagliligawan. Magsisimula ako sa isang tanong. Naalala pa ba natin nung unang beses na tayo ay umibig? Na kung saan tayo mga nagagwapuhang lalaki sinubukang manligaw sa ating babaeng kinagigiliwan. Napakasaya, tama ba? Naalala ko nga ang aking isang kamag-aral sa high school nang ang teacher namin ay nagpapares-pares para sa isang proyekto. Ay, nilapitan niya ako at binulong sa akin. Stephen, sana ang crush kong maging kagrupo ko. Lahat sa atin ay dumadaan sa ganitong estado. Siyempre, sa ligawan, tayo ay may kanyang-kanyang paraan para mapasagot ang ating iniibig. Nandiyan ang panlilibre. Nandiyan ang paghatid sa bahay ng babae. Paggawa ng liham. At siyempre, sikat to sa mga mag-aaral. Paggawa ng assignments. Hindi lang yon, pati sa quizzes ay tinutulungan si sweetheart. At siyempre, sa ligawan, hindi mawawala ang paggamit ng wika. Ang paggamit ng matatamis na salita. Tayong Pinoy ay may iba't ibang ginagamit na terminolohiya sa panliligaw. At nahati ito sa moderno at tradisyonal. Mag-uumpisa tayo sa moderno. Nang ako ay napatingin sa aking kamag-aral, nung siya ay may ka-text, ay nabasa ko ito. Sabi niya, "Baby ko, nakauwi ka na ba? Take care. I love you." Mwah, sabi ng babae. Sabi naman ng lalaki, "Baby ko, malapit na ako sa bahay. Thank you sa care. I love you too. I love you more. Text kita pagkadating ko." Mwah, reply naman ng lalaki. Magbibigay pa ako ng isang halimbawa. "Jessa, pag sinagot mo ako, I will be like flying in the skies." Yung babae, easy to get. Sabihin, "Fine, James. From now on, tayo na. Kasi I also want to fly in the skies." Napakabadoy nila. Pero ayon kay Hannah Shiani, ganito talaga. Kasi habang panahon ay lumilipas, ang kabataang Pinoy ay humihiram ng wikang banyaga upang mas maging epektibo, kapanapanabik, at nakakapagpadagdag ng, sabi nga nila, kilig factor sa isang nagliligawan. Ang baby, sweetheart, I love you, I adore you, take care. Ilan ito sa mga halimbawa ng salitang hiram na kadalasang gamit ng Pinoy sa ligawan. Pinaniniwalaan nila na ito'y mas mapapatamis ang ligawan. Pumunta naman tayo sa traditional. Sa mga lumang pelikula na aking napapanood sa TV, na nagtutungkol ito sa pag-iibigan, ay makikita natin ang paraan kung paano magsuyuan ang lalaki at babae. Kagaya nito, ito naging usapan sa pelikula na napanood ko. "Aking giliw, tinig at panalangin ko ay iyong pakinggan. Ako sana ay iyong mapagbigyan. Ako ay umiibig sa iyo at handang gawin lahat. Marinig ko lamang ang matamis mong oo. Kahit bituin, aking susungkitin. Ako lamang ang iyong ibigin. O kaya kahit digmaan, aking susuungin. Ako lamang ang iyong mahalin." Sabi naman ng babae, siyempre may pakipot effect. Totoo ba yung sinasabi mo? Baka niloloko mo lang ako. Pero siyempre, ang lalaki doon ay magiging mapusok at talagang mahal niya yung babae. Sabihin niya, "Aking matamis na rosas, puso ko sa'yo, lamang ipoposas." Napakabadoy, di ba? Ngunit ganito ipakita ng lalaki ang kanyang pag-ibig sa babae. Kung ito nga ay ikukumpara sa modernong paraan ng panliligaw na kung saan gumagamit sila ng wikang banyaga, ay ito naman ang paggamit ng purong wikang Filipino.
ang mga salita na kilala rin natin sa tawag na malalim o purong Tagalog. Ang irog, giliw, sinta, susuungin ay mga halimbawa nito. Sa storya kanina, tungkol sa pagliligawan dati ay ginagamit rin ng pagkakatugma ng tinig o rhyme sa wikang Ingles. Magbibigay ako ng halimbawa. Irog, papatunayan ko na ikaw ay aking iniibig sa pamamagitan ng pag-iibig, igib ng tubig. Pansinin ang iniigib, igib at tubig. Ito ay magkakatunog. Ginagamit nila ito upang mas mapatamis at romantiko ang pag-uusap sa isa't isa. Ang ganitong klaseng mga salita at paraan ay malimit na gamitin ngayon. Ngunit, marami pa rin mga magsing-irog ang nagnanais na sana ay maranasan nila ito. Sa ating konklusyon, tunay nga na ang wikang ng ligawang Pinoy ay namumukod tangi kung ikukumpara sa wika ng mga dayuhan. Kahit ang panahon ngayon ay may pagkakaiba-iba ng paraan at pananaw kung paano magligawan ang isa't isa at kung paano maisawika ang ating nararamdaman para sa taong ating mahal, ang importante ay kung saan tayo mas komportable na ipahiwatig ang ating nararamdaman at gawing maganda at kapanapanabik, syempre ang isang ligawan. Ito po ang aking talumpati.